ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniana ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Laing kapin 20 pesos nga taas presyo sa diesel ug kapin 12 pesos sa gasolina ang ipatuman karong semanaha. VP Sara Duterte gitubag ang himuong pagsusi sa posibleng conflict of interest sa duha ka sakop sa defense team sa impeachment proceedings batok kaniya. VP Sara Duterte gitambungan ang unveiling of statue sa anhing kapitan sa 3 de Mayo, Digos City. Usa ka dump truck ang kalit na sunog samtang nagbiyahe sa Maguindanao del Norte. Balay nga duol sa gihunungan sa nasunog nga truck, lakip sa naugdaw. Ug Kapuso Stars nakisadya sa Kapuso Mo Show alang sa 89th araw ng Davao. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Orgil Relator. Taliwala sa staggered gataas presyo sa mga produktong petrolyo sukad sa miaging semana. Laing pagtaas sa presyo na sab ang idugang karong semanaha. Adlang Lunes, gianunsyo sa Department of Energy ang projected fuel price adjustments kay patuman na sab karong semanaha. Moabot sa 20 pesos and 40 centavos ngadto sa 23 pesos and 90 centavos ang isa ka sa presyo sa diesel. Samtang ang gasolina ana sa 12 pesos and 90 centavos ngadto na 16 pesos ug 60 centavos ang isa ka matag litro. Ug ang kerosene ana sa 6 pesos and 90 centavos ngadto sa 8 pesos ug 90 centavos ang isa ka sa matag litro. Human ang maong advisory giparayag sa mga oil companies ang ilang ipatumang taas presyo sugod karong Marso 18. Sa pahibalo sa Shell Pilipinas Corporation ug Sea Oil Philippines Corporation, moabot sa 16 pesos and 20 centavos ang isa ka sa gasolina, samtang 6 pesos and 90 centavos matag litro sa kerosene. Samtang sa Shell, ang diesel ana sa 23 pesos and 90 centavos ang itaas ug sa Sea Oil 23 pesos ug 90 centavos matag litro ang isa ka. Ang kinatibuk ang taas presyo sa Sea Oil kay ipatuman sugod Marso 18 adlong Miyerkules, samtang ang Shell, Petrol ug Flying V sa Marso 19 adlong Huwebes. Karon lang matudpan nakadungog si Vice President Sara Duterte nga dili pwede mupili ang respondent sa iyang gustong abogado. Kini human gibutyag sa usa ka sakop sa House Committee on Justice nga posibleng dunay conflict of interest ang duha ka abogado sa defense team. Samtang giawhag sab ni former President ug karon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang iyang mga kaubanang kongresista nga himuong patas ang impeachment proceedings patok sa bise. Anya ang report. Which means we will proceed. Susihon matud pa sa House Committee on Justice ang posibleng pag-reject sa entry of appearance sa duha ka mga abogado isip counsel ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings. Sumala ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Gibarugan ni Ridon na dunay posibleng conflict of interest nga mahilakip sila Attorney Michael Powa ug Attorney Reynold Monsayak isip kabahin sa defense team sa bise sa impeachment case. Si Powa nagsilbing nga spokesperson sa DepEd niadtong panahon nga sekretary pa sa ahensya si VP Sara ug nagsilbi sab si Monsayak isip spokesperson kaniadto sa OVP. Tubag ni VP Sara, karon pa siya nakadungog nga dili tugutan ang respondent nga mupili siya ang gusto nga mahimong abogado. Ngayon ko lang narinig na respondent ay hindi pinapayagan kung ang kanyang lawyers. No? Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Sa OVP event sa Davao City nga gitambungan nila VP Sara ug former President Gloria Macapagal Arroyo nga karon 2nd District Representative na sa Pampanga. Gibutyag ni Arroyo nga upat ka beses siyang miagi og impeachment proceedings. Busa, duna na siya insight sa moong proseso. Dugang ni Arroyo sa demokratikong nasod, dili matud pa kini dapat personal o political theater. Mahinungdanon ang kadtong in charge sa proceedings nga ipahigayon kini nga patas ug matidud-anon sa balaod. Speaker OJD has said that the hearings on the impeachment complaints will be tackled fairly.
the eyes of the Filipino nation are upon us in Congress. Thus, as we start the floor debates, I urge my fellow congressmen to do so in the spirit described by Speaker Boyini. Karong adlaw Lunes, matapos ang 10 days notice, aron muhatag sa iyang tubag si VP Sara, human gideklara sa House Committee on Justice nga sufficient in form and substance ang ikatulo o ikaupat nga impeachment complaints batok kaniya. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato gikan sa Cagayan de Oro Station si James Pauloya. James? Salamat, Argil. Gitambungan ni VP Sara ang unveiling ceremony sa estatwa ni kanhi 3 de Mayo Kapitan Dudong Bukol sa Digos City. Ano ang report ni John D. Esteban? Gibisita ni Vice President Sara Duterte ang Barangay 3 de Mayo sa Digos City, Davao del Sur, kaganing buntag. Kini aron tabungan ang pag-unveil sa estatwa sa gipatay nga kapitan nga si Oscar Dodong Bukol Jr. Ang kapitan ilado sa mga maisugong komentaryo niini batok korupsyon. Gani usa si VP Sara sa mihanyag og 1 million pesos nga ganti sa makahatag og impormasyon o makatudlo sa sospek. Ang anhing kapitan gipusil patay sulod sa panimalay niini samtang nag-live streaming sa Facebook netong Nobyembre sa miaging tuig. Ning bago lang gikumpirma sa PRO 11 nga napasangat na ang kasong murder batok sa miuli sa nakit-ang ID ato sa pag-live sa anhing kapitan. Lakip sa gikasuhan ang tulog kalain pang mga wala naginganlan nga mga lalaki nga matod pa na ay kalambigitan sa pagpusil patay. Yung statue ay representation ng panawagan ng mga tao ngayon na dito sa Digos City na justice sa pagpatay sa kanya. Sa laing bahin, gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga andam matud pa ang Office of the Vice President sa mga apektadong Filipino, labi na mga overseas Filipino workers nga naipit sa gera sa Middle East. Marami siyang kakulangan bilang presidente. Hindi lamang sa bibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at skandalo sa paggamit ng pera ng bayan. Sa pangutana kung unsa ang iyahang komento kalabot sa pagpasampina sa financial record sa bise ug sa banan ining si Attorney Mans Carpio lakip ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, bank transactions, income tax return ug SEC registration sa tanang negosyo sa mag-asawa sa tuig 2023 ug 2024 tubag sa bise. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Tulo ka adlaw nga water interruption ang masinati sa dakong bahin sa Cagayan de Oro City tungod sa ipahigayon nga major repair sa mga linya sa tubig sa bulk water supplier sa Cagayan de Oro Water District. Gipahibalo karon sa Cagayan de Oro Water District nga posibleng muhinay ang agas sa tubig sa dakong bahin sa Cagayan de Oro City tungod sa himuon nga rehabilitation work sa ilang bulk water supplier nga Kobe. Sugod ug mga adlaw Marso 17 hangtod sa Biyernes Marso 20. Low water pressure ang masinati sa Regency Ipunan, Barangay Patag, Apoville Subdivision, JR Borja Extension, Cronin Lapasan, Kulambog Lapasan, Barangay Gusa ug Baraupol sa Upol Misamis Oriental. Samtang no water pressure ang masinati sa Tibasak Makasandig, Upper Kamaman-an, NHA Kauswagan, Barangay Pagatpat ug Santa Cecilia Phase 2 sa Barangay Gusa. Giabisuhan ang mga apektadong residente nga magpundo na og tubig nga muigo sulod sa tulo ka adlaw. Hinoon aduna man kuno ipaygayon nga water rationing ang LGU Cagayan de Oro ug COWD sa mga apektadong lugar. Usa ka dakong sunog ang miulbo karong hapon lang sa Rosemary, Agdao, Davao City. Alang sa duwang detalye sayron ta sa live report ni John D. Esteban. John D, napalong na ba ang kalayo?
2:00 karong hapon nagsugod ang sunog dinhi sa Barangay Tomas Monteverde Senior, Agdao, Davao City. Sa video nga kuha sa Metro Davao United Fire and Rescue, sanglit hapit na maabtan sa kalayo ning balaya, gipanglabay na lang tabok sa pader ang ilang mga gamit aron masalbar samtang ginasalo o gibalhin sa mas luwas nga lugar. Mikatkat na ang mga bumbero aron maabot sa sirit sa tubig ang kalayo aron mapugnan ang pagkanit. Miabot sa ikatulong alarma ang sunog sumala sa mga residente nga ato ang nahinabi ikatulo na nga nasunog ang lugar. Kalitra daw nga misilaob ang kalayo hangtod sa mikanit sa tapad nga mga balay nga gama sa light materials. Naglisod og sulod ang mga fire truck tungod sa kapiot sa dalan busa ilahan ang gisumpay-sumpay ang fire hose aron makaabot sa apektadong area. Argel, 4:42 PM, gideklara ang fire out sumala sa Davao City Fire District. Wala pa sila mihatag og numero kung pila gyud kabalay ang naugdaw, samtang ang barangay ilahan ang ginaandam ang pasiunang tabang alang sa mga apektado, ingon man ang lugar kung asa sila temporaryo nga magtener. Argel. Daghang salamat, John D. Esteban. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mga estudyante sa Asuncion, Davao del Norte, ginarisgo ang kinabuhi sa pagsakay sa Waikatig nga bangka. Daw naga-zipline gamit ang PC aron lang nga makatabok sa sapa ug makatungha. Kini ang RTV Presents ni John D. Esteban. Nanonood ang bangkay, sakay na lang sila PC. Daw ga-zipline ni mga estudyante padulong eskwelahan sa Sitio Casilak, Barangay Sagayen, Asuncion, Davao del Norte. Ang video nag-viral online nga kuha netong March 3. La, kalo ay nahagbong gid yang kalo. Naanod manggo daw sa baha ang ilahang bangka nga maoy nag-inusarang pamaagi aron makatabok sa suba. Hinuon pila ka adlaw nakita ra ang bangka. Busa gamitan nila kini karon. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang lugar. Walay katig ang bangka, busa lisod balansihon. Gamay sipyat, sigurado yabo ang sakay. Peligroso, labi na sa mga bata. Nahanglan jud nimo mubalanse aning ilahang bangka kay way katig. Kung masipyat, unlod. Muna kadelikaduhan, nya sagad nagasakay dinhi mga bata, mga estudyante. Inay ninyo, inay, limase, maunlod na. Sige to, boss. Isod kayo, ilusan ng uban, ibili ng uban. Angel, pabilin saba. Oh, gamay na kay glutaw ng dulong. Ang mas nagparisod, daghag buslot, busa kinahanglan limasan ang tubig aron dili maunlod, samtang ginabira ang PC aron moabante sa daplin. Kung way kauban nga hamtong, ang ilang mga gagmang bukton ang mubira sa PC nga nakakabit sa gitaya nga kable. Ilaha kining ginaantos aron makabuot ang pangandoy nga makalampos sa pagtungha. Wala min milaing choice kay maura man na amo ang sakyanan jud padung diri among padung eskwelahan. Kunang ni jud na mo kuan ma'am kanang hanging bridge. Dili mo sa katabok, irigera pud mig kaliit. Kung estudyante, ma'am, nara, mo jud ang yatod. Grabe ang kahadlok, kabalaka, kay basig mayabo. Nga, mo, masundan ang tubig, nga, laong bayan na diri, adikan, basta-basta matungkat ka. Sige na. Tungod sa kalisod sa sitwasyon, gipaundang na lang og eskwela ang ubang bata sama sa upat ka anak ni Rosalinda nga dunay special needs. Iundang na lang mag-eskwela ma'am tungod sa ilang sitwasyon nga maglisod jud ko. Magkonsumisyon sab ang mga residente kung dunay mga pasyente nga kinahanglan dalhon sa ospital o dili ba kaha kargahon nga kabaong. Emergency, di maligaya na yung emergency ma'am niya. Na time na mubaha. Eh siyempre, yung choice may, kinahanglan mo lang may para lang yun ang pasyente makatabok. Parisuray sab ang pagpatabok sa mga produkto sa mga mag-uuma. Bangka ang lisod kayo. Mabukuan mo diya. Matumba, yabo pa og daghang karga. Dugay na namo yan yanan diri kay kung sa mga kalisod namo. Among gipaabot ang problema sa mga residente sa local government unit. Matagamtaman nakaha nila ang dugay ng pangandoy nga magkatulay at tangi sa ikaduhang hugna ni ining RTV Presents. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.
Usa ka dump truck nga gikargahan og mga walay sulod nga drum sa krudo ang nasunog sa Maguindanao del Norte. Balay nga dapit sa gihunungan sa mong truck nalakip sab og kasunog. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Allahu Akbar. Mashallah. Paspas nga gilamoy sa dakong kalayo kining dump truck nga kalit nga may parada sa kalsada sa Sitio de Lamas, Barangay Bualan, Barira, Maguindanao del Norte, pasado 1:30 sa hapon adlawng Sabado. Nagkagulyang sab ang mga residente sanglit ang balay nga tapad sa giparadahan sa buong sakyanan. Nasunog sab gumikan sa dakong kalayo. Apan, ang 35 anyos nga driver ni ini og lalaking pahinante ang misibat. Dito na kini mi-report sa BFP Barira. Ilang gibutyag nga ang maong dump truck gikargahan og mga drum sa krudo nga walay sulod. Nakatakdak kining i-dispose sa Parang, Maguindanao del Norte. Kala ng mga residente na may laman yung drum kasi pumuputok daw. Yung pala, ang pumuputok is yung mga tire ng dump truck. Tumakbo daw yung driver kasi nataranta at saka natakot na baka buntunan ng galit ng mga residente yung may-ari ng bahay. Base sa gibutyag sa driver, nagka-short circuit sa battery sa truck, hinungdan sa sunog. Yung short circuit ng kanyang battery, kaya medyo nag-apoy na yung battery. Medyo mahaba din na takbo niya na hindi niya napansin, kaya yun lumaki ng lumaki. Gibana-bana ang mabot sa kapin 1.1 million pesos ang danyo sa sunog. Inuon walay angol sa itabo. Binakuan pa og pahayag ang driver sa mong sakyanan, lakip na ang tag-iya sa mong balay nga nasunugan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. US Navy ship midunggo sa Pantalan sa Cagayan de Oro City. Kasundaluhan gipasabot nga ang maong barko kabahin sa Enhanced Defense Cooperation Agreement kon EDCA tali gobyerno sa Amerika ug Pilipinas alang sa paghimuong joint military exercise. Ang detalye sa report ni James Paluya. Domingo sa buntag, gikakurat sa pipila ka mga Cagayanon ang pagdunggo sa usa ka dakong barko sa Makabalan Port sa Cagayan de Oro City. Makita sa aft portion sa barko ang bandila sa Amerika ug adunay nakasulat nga US Naval Ship C. Ang pag-abot sa maong barko gikumpirma ni Colonel Anselmo T., ang commanding officer sa Philippine Air Force 598th Air Base Group nga nakabase sa Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City. Sumala niya nga kabahin kini sa himuon nga joint military exercise sa sundalong Amerikano ug sundalong Pinoy nga nalatid sa Enhanced Defense Cooperation Agreement kon EDCA sa duha ka nasod. So katong naay Navy ship dito sa Port Cagayan, na siya mag-scenario based na siya na example na ay disaster response dito sa Luzon. So mag-offload na sila mga logistics tapos ipaad to barge para to help dito sa Luzon. Dugang pa sa opisyal nga maong barko dili matud pa panggera, ina utilitarian kini nga nagbaton sa logistical support nga gamiton sa balikatan exercises. Dili sab angay mabalaka ang publiko tungod duha ka semana lang magtiner ang US troops sa Lumbia Air Base ug paghuman sa ilang training muuli rasab ang maong barko. I-schedule na kasi annual naman na siya. Naana sa calendar activities and approved na yan sa our government. Totally not connected sa Middle East conflict. Una nang miabot sa syudad sa Cagayan de Oro City ang dili moubos usa ka gatos ka mga US servicemen niadtong milabay nga semana alang sa humanitarian assistance and disaster response ug interoperability training kauban ang Philippine Army. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nakadawat ang pipila ka mga Dabawenyo og 90th anniversary coffee table book sa Office of the Vice President nga gipirmahan mismo sa ilang atubangan nila Vice President Sara Duterte ug former President Gloria Macapagal Arroyo. Kini atul sa ilang pagbisita sa pop-up exhibit sa OVP sa Davao City. Aniya ang report.
Mabisita sa usa ka mall sa Davao City ang pop-up exhibit sa Office of the Vice President. Highlight sa moong legacy exhibit ang 9 ka dekada nga public service sa OVP, lakip ang milestone sa institusyon ug flagship programs. Niadtong Sabado, personal nga mibisita si Vice President Sara Duterte sa moong exhibit. Kauban niya nga nag-tour si former President ug karon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Si Arroyo nahimong 10th Vice President sa nasod niadtong 1998 hangtod 2001. For decades, the vice presidency was misread, set aside, kept in reserve, treated as proximity to power rather than power itself. The assumption was that standing one heartbeat from the presidency is a position of waiting, not of purpose. That assumption is always wrong. Sa iyang mensahe, gisulti ni Arroyo nga unom na sa mga vice-presidente ang nahimong presidente sa nasod, lakip na siya. This gathering comes at an important moment in our national life, as the Vice President has recently declared her intention to seek the presidency. Such announcements are always significant, not only for the individual concerned, but for our democracy. They invite reflection, conversation, and renewed engagement from our people. Nakadawat ang pipila ka mga Dabawenyo og 90th anniversary coffee table book nga gipirmahan mismo sa ilang atubangan nila VP Sara ug former President Arroyo. Mabasa dinhi ang institutional history sa Vice Presidency ug ang legasiya sa mga former ug kasamtangang vice-presidente. I ask you to be the keepers of the record, because every republic stays alive, not just because it has a past, but because its youth has the courage to demand a history that is honest, complete, and unvarnished. Libreng mabisita ang exhibit sa National Museum of the Philippines, Davao, gikan March 15 hangtod 28. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Giilang top 1 regional drug target dakpan sa bypass operation sa kapulisan sa Cagayan de Oro City. Usa ka pulis angol human nga gipaak sa suspect atol sa operasyon. Ani a report ni Cyril Chavez. Dakpan human ang pila ka bulan nga pagsubay sa mga personal sa Regional Police Drug Enforcement Unit 10 ang 62 anyos nga suspect nga si alias Manoy sa gipahigayong bypass operation sa Ramonal Village, Barangay Kamumanaan, Cagayan de Oro City. Ang operasyon gilusad adlong Miyerkules kung asa positibong napalitan ang suspect og pakete sa shabu, bugti ang 1,000 pesos mark money. Diyang girikisa ang suspect. Na-recover sa otoridad nga naa sa 75 grams nga shabu nga mobalor ngadto sa 510,000 pesos. Ang suspect giila sa Pro 10 nga top 1 regional drug target nga atong November 2024. Actually, ikatulo na kini ka higayon nga nadakpan ang maong suspetsado. Actually, naka-served sentence na kini siya, no? Niadto pang year 2010. Diin sa maong panahon nahimo kini siya kaning mayor sa Selda dito sa Davao. And ikaduha nga bahin ni atong year 2021 og ikatulo karon nga operasyon sa ato ang kapulisan. Atol sa operasyon, angol sab ang usa ka pulis human gilayog sa suspect. Gani gipaak pa kini sa suspect atol sa mong kagubot apan bisan pa niini daling natabang sa responding pulis ang sitwasyon ug nadakpan ang suspect. Adunay commotion no nga nahitabo, but dali lamang kini nga na-pacify no or na control sa ato ang mga operatives. Diin actually aduna kitay operatiba nga iyahang napaakan, though minor naman nga mga injury po. Kasong paglapas sa RA 9165 ang ipasaka batok suspect kinsa ginasuwayan pa nga makuwaan og pahayag. Cyril Chavez, 1 Mindanao.
Gilatag na sa Davao Light and Power Company ang submarine cable nga mao'y mokonekta sa grid sa Samal Island ug Davao City. Aniya ang report ni Jandy Estaban. 1,015 meters ang gitas-on sa submarine cable nga gilatag sa Davao Light and Power Company sa Pakiputan Strait. Ikalimahon ang 15 megawatts nga kinahanglang kuryente sa Samal Island, Davao del Norte. Kana ang kaya niini nga masupply sa isla. Sa one-on-one interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa Davao Light, sinugdanan matud pa kini sa Davao Samal Power Interconnection Project nga mokonektar sa Samal sa Davao City Grid. Ang paglatag sa submarine cable, pagpaniguro matud pa aron dili makompromiso ang supply sa kuryente sa isla o galing magkaproblema ang planta. Ang Samal or Igacos, isa lang ang power supplier nato din which is kanang Phil Ventures Corporation. And kung kana magod dunay magaproblema ilang planta, so wala tay laing supply pwedeng pagkuhaan. Karon usagid sa kanang solusyon din is that i-connect nato sa Mindanao grid or sa mainland ang Samal pamaagi sa usa ka submarine cable. Gilauman nga kini ma-energize sa uhing semana sa Abril ning tuiga. Kay numduman nga gi-take over na sa Davao Light ang power distribution sa isla kini taliwala sa pagsupak sa Northern Davao Electric Cooperative tungod sa legal concerns. Pero gibarugan sa Davao Light nga sila na ang nag-inusarang power distributor sa isla ilawom sa Republic Act 12144 nga nagtugot sa pagpalapad sa ilahang franchise area. Nakita nila nga ang nag-unang rason matud pa sa outages sa Samal ang mga sanga ug sagbot nga duol sa linya sa kuryente. Dili siya overnight may tabo na pag once mag-take over me, wala na tayo masin natin ng mga outages. Ang linya manggod sa kuryente na karon kailangan gyud nato i-upgrade. And usapod sa mga nakita namo na problema din sa Samal, reason nganong naas limang ang outages kay tungod daghag vegetation, daghag mga sagbot, daghag mga sanga na duol sa linya sa kuryente. What we are doing right now, natin mga preventive measures ng ibutang, motong gina-trim nato ang mga natin massive trimming ng ginabuhat karon sa Samal para kung muhangin man, dili siya mo touch dito sa linya sa kuryente. Samtang usa ka kasabutan ang gipirmahan tali provincial government sa Davao del Norte ug sa local government unit sa Samal adlong Huwebes, March 12. Sumala ni Governor Edwin Hubahib tumong sa kasabutan nga mapalambo pa ang turismo sa isla tungod sa kadaghan sa mga nindot nga kasuruyan sa syudad. Gi-turn over sab ang pipila ka tourism infrastructure projects sama sa Sanipaan Marine Park, Samal Island Nature Park sa Bandera, Undanao Dive Site ug Kaputian Beach Park. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, Jandy Esteban, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Jam-packed ang Kapuso Mall Show dihang nakisadya ang Kapuso Stars agig pakigduyog sa pagsaulog sa 89th araw ng Davao. Ang mipalingaw nga mga Kapuso Star mao say mubida sa bagong movie sa GMA Pictures. Atong silipon pinaagi ni report. Star-studded ang Kapuso Mall Show sa Davao City, Domingo sa hapon. Nakisadya sa pagsaulog sa 89th araw ng Davao ang Kapuso Stars nga sila Anthony Constantino, Charlie Fleming, Allen Ansay ug Sofia Pablo. Gipakilig og todo sa TDH o Tall, Dark and Handsome nga si Anthony ang Davaoenyo fans. Dili na mahimutang ang crowd diyang nag-perform na ang Mindanawan nga si Charlie. Misamot kabibo diyang nag-perform na si Allen. Ug ang makabungog nga singgit sa fans kay Sofia.
First time daw nila mag-mall show sa Davao City. Ug tuon man, worth it kaayo ang ilang pagbisita tungod sa init nga suporta sa mga Davaoenyo. Grabe naman, the Davaoenyo people really brought the energy. Ang daming tao and I just want to thank you guys for all the love and support. I really had a lot of fun out there. Grabe, murag ang love ninyo naghatag sa ako kay wala ginagbago. Kung unsa to ang kainit sa una murag, sabi ko kabalo ko na times 2. Ang ganda ng performance kasi nakikita namin na yung mga Davaoenyos talaga sobrang na-enjoy nila habang nagpe-perform kami. So kami naman habang nagpe-perform, mas ginaganahan kami. Sobrang saya ng warm welcome ng mga Davaoenyos kasi first time ko sa Davao. So I'm really happy na ang warm pala ng mga tao dito at grabe yung support. Silang upat, mubida sa labing ginaatangan nga horror film sa GMA Pictures nga Huwag Kang Titingin. My character here, she's actually quite the opposite of me. If you guys know me as a Yapatron, my character here, she's kind of quiet, she's kind of mysterious. Ako po si Mig sa Huwag Kang Titingin. It's gonna be a summer horror film, guys. It's gonna be released April 15th. Kasi siguradong matatakot kayo dito and make sure na pag nanood kayo dito, may kasama kayo. Pwedeng boyfriend nyo, girlfriend nyo, family nyo. Kasi kakailanganin nyo ng kayakap. At isa pa, pang Gen Z talaga to. Si Celine is responsible ate kay Brian. And meron siyang dinadala na guilt throughout the film. Abangan niyo po ang Huwag Kang Titingin dahil showing na yan at cinemas this April 15! Let's go! Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1. Mindanao. Usa ka barko sa Taguluan, Misamis Oriental ang wala na ginagamit ang kalit na sunog. Napuno sa itom nga aso ang kalangitan sa Barangay Baluarte sa Taguluan, Misamis Oriental pasado alas 5 sa hapon. Niadtong adlong Biyernes sumanya kalit nga miulbo ang sunog sa lugar. Ang naugdaw ang giingong unserviceable nga barko nga ipailawom na sa pagbungkag sa usa ka kumpanya aron magamit pa ang ubang parte. Tungod sa hitabo, gisaka sa first alarm sa BFP ang hitabo. Inuon paspas kining napalong. Parayon ang investigasyon sa rason sa sunog apan usa sa ginalantaw ang pagkasunog sa oil nga naa sa makina sa barko. Hinuon, walay naangon sa maong hitabo ug wala sab natalang danyo sa maong sunog. Mao kadto ang maulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.